Okay. Okay, so meron tayo Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, bitaw sa gas. Yan, nakabitaw tayo sa gas. Nag-flat yung ating oxygen sensor. Nag-flat siya. 0 0 0. Ayan, biglang pumalo yung ating ano, ito. So, yun yung naging problema natin. So, yung daan na to, pababa, ito. So, magagas lang ako. Yan. Yan. Tapos, bitaw ako sa gas. Tapos, hindi ako naka-brake nyan. Ayan o, naka 0 yung ating oxygen sensor. Ayan, almost 0 lang siya o. So hindi ako nakagas niyan, hindi din ako naka-brake. Ayun, biglang pumalo. Ayan o. So tapak ako sa brake, alalay lang sa brake. Ayan, tumaas yung ating RPM. Ayan, nag-flat na naman yung ating oxygen sensor. Nakatapak lang ako sa brake niyan. Ayan o, nag-flat, nag-0. Ayan. Buksan ko yung bintana. Ayan. So ito yung ating ano, oxygen sensor. Okay. Primera, Segunda, Tercera, Cuarta. Okay. Bitaw sa gas. Yan, nakabitaw tayo sa gas. Yung oxygen sensor natin nag-flat to 0. Ayan o, nakabitaw lang tayo sa gas. So guys, tingnan natin yung data logger ng ating scanner. Ito siya. So pwede natin siya i-open as a Excel file. So guys, ito na yung data na galing sa ating data logger. So yung ating scanner ay meron siyang capability na mag-collect ng data, no? So yung kinonfigure ko na pagko-collect ay every seconds. Ayan, no? Tapos ito lang yung mga parameters na kinonfigure ko para mabilis yung collection niya. So ang kagandahan lang ay pwede mo siyang buksan sa Excel file at pwede kang gumawa ng chart. Then pwede mong i-review yung mga sequence of event kasi based sa time nga, no, kung ano yung nangyari bago nangyari yung yung ating oxygen sensor, ano. So halimbawa ito yung time, i-zoom in ko lang. Ayan. So dito sa column na yan yung time, ito yung parameter na kinonfigure ko, yung barometric pressure nya, yung coolant temperature, yung load, engine RPM, fuel trim long term, ito fuel trim short term, then intake air temperature, yung ating intake manifold pressure, oxygen sensor, yung ating throttle position, yung vehicle speed, then yung timing. So sa video na to, ang focus natin ay ito, yung ating oxygen sensor particularly. So kasi nagiging inactive siya. So ayan, ang gagawin natin ay i-analyze natin yung kanyang
yung bago siya maging inactive. So ayan, naglagay na rin ako ng notes dito para mabilis yung ating discussion. Open loop. Ayan, so ito yung first event nya. Ito, so yung ating oxygen sensor, nag-zero siya dito. So active pa siya dito, tapos bigla siyang naging inactive. Ayan, so dito i-analyze natin. Ito yung parameters na yan. So tingnan natin kung ilang segundo siya naging inactive, ano. Ayan, so dito inactive siya. So lagyan ko lang siya ng kulay para madali natin ma-distinguish. Ayan. So kung dito naging active na siya, no. Lagyan lang natin ng kulay ito para madali natin makita. Yan. Naging active na siya dito. So ibig sabihin nagkaroon na siya ng reading dito, no. Tapos kung titingnan natin dito, ayan, no. From 1119 RPM biglang nag-spike ng almost 500. Ayan, no. Bigla siyang nag-spike ng almost 500 RPM na hindi ka naman nag-open ng throttle mo, no. Ayan. So dito ma-analyze mo yung kung ano yung possible na nag-cause sa kanya. So dito almost ilang seconds siyang naging ayun. Kung titingnan natin dito, almost 68 seconds na 68 seconds naging inactive yung ating oxygen sensor. Since inactive yung ating oxygen sensor, nag-open loop siya, no? Ayan, no? Indication ito pag zero yung ating mga fuel trim, pag zero siya, ibig sabihin yan ay from closed loop. Ito, meron siyang reading, meron siyang correction. Ibig sabihin ginagamit niya yung feedback ng ating oxygen sensor signal to control nga yung yung fuel injector, yung trim. So dito active pa, ginagamit pa ng ating ECU yung ating feedback signal na galing sa ating oxygen sensor. Pero pagdating dito ay nag-open loop siya, no. Hindi na niya ginagamit yung data or feedback signal na galing sa ating oxygen sensor kasi zero nga siya, no, inactive siya. So kapag ang oxygen sensor mo ay inactive for 10 seconds, ay automatically from closed loop control ay mag-open loop siya. Ayan, so hindi niya gagamitin yung feedback signal ng ating oxygen sensor. So kung titingnan natin dito, ayan, so bago siya maging inactive, ito yung kanyang data. Ayan, no. So dito ito yung last opening ng throttle mo. Ito 7.45%. So 30, 31 yung vehicle speed mo. Ayan, nung nag-close ka 31, 34. So ideally dapat babagal yung vehicle speed mo kasi nag-close ka ng throttle. Ayan, no. Nag-close ka, so tumataas pa rin yung, hindi siya bumabagal, ano. Ayan, no. Kung mapapansin nyo dito, ayan, 34, 35, 36, 37 hanggang umabot siya ng 40. Ayan, so dito ma-analyze mo na yung daan ay pababa. Ayan, kasi naka-close yung throttle mo, naka-close, tapos bumibilis pa rin yung vehicle speed mo. Ayan, tapos makikita mo dito ang taas ng vacuum. Ibig sabihin totally close yung yung throttle mo. So pababa yung pag inanalyze mo yung data na to, increasing yung vehicle speed, naka-close yung throttle mo, ang taas ng vacuum, pababa yung daan. Ayan. Naman guys ay titingnan natin yung event number 2. Ayan. Ayan, tingnan natin. Open loop. Ayan, tingnan natin dito kung saan siya nagano. Ayan.
Ayan, open loop number 2. Ayan. So, ito yung number 2 na event. Yung ating oxygen sensor ay nag-inactive pa rin. Pero ito, short lang siya. Almost 14 seconds. Ano, 14 seconds siyang inactive. Tapos, nag-open loop siya. Yan, interpretation ko lang to guys, ano. Pag once na nag-zero siya, tapos automatically pag zero yung oxygen sensor mo for more than 10 seconds, automatically ano yan, mag-open loop control yung ECU. So kung titingnan natin dito, i-analyze natin to dito. Ayan, so lagyan lang natin to ng kulay. So kung dito nag full throttle ka, ito yung opening ng throttle mo, naka-open siya, boom. Ito yung vehicle speed mo 55, nag-close ka ng throttle mo, hindi pa rin bumabagal yung takbo ng vehicle. Ayan, bumagal siya dito. Ayan, bumagal siya. Ayan, so naka taas ng vacuum. So ito ordinary lang yung ano, yung daan. So nasa highway lang. Ayan, kasi pababa siya, gradual yung pagbaba niya. Ayan, 45. Tapos dito naka-recover na yung ating oxygen sensor, no. Ito 55. So ay nasa ideal siya na 0.4. 0.4 ano, 400 millivolts. Ito nasa 500 millivolts siya. So malapit siya dun sa ideal. So makikita natin dito from 1,000 biglang sumipa siya ng 1.5. So almost 500 RPM yung tinaas niya. Kumbaga bigla siyang ano, tumaas, oh. So yan yung event number 2. Ayan, so ito ano lang siya, mga almost 14 seconds. Ayan, oh. Yung engine load, hindi muna natin yan i-discuss. Ito, pati yung mga fuel trim na yan, ang focus muna natin is yung oxygen sensor, no. Kasi ideally dapat yung ating oxygen sensor ay hindi siya dapat bali input signal kasi siya, so sensing device, kumbaga hindi siya yung control valve or yung mga idle speed control valve na kinokontrol ng ating ECU. So bali ito siya yung nagbibigay signal dun sa ating ECU para i-control yung mga fuel trim, yung ating fuel injector at saka yung ating idle speed control valve or kung anumang mga devices na pwedeng i-control ng ating ECU para ma-optimize yung performance ng ating vehicle. So ito yung oxygen sensor na yan, ay kung ano talaga yung reading niya, yun na yun. So posibleng tama yung reading niya, nasa lean condition kasi pag nasa zero eh. So nasa lean condition siya. So baka nasa lean condition nga yung ating makina, or pwede din na nagde-degrade na yung sensing ng ating oxygen sensor, yung kanyang sensor, no. So yan. So tingnan natin yung event number 3. Ayan, tingnan natin yung ating event number 3. Ayan. So dito sa event number 3, ayan. So dito active, ito naging inactive yung ating oxygen sensor. Kung titingnan natin to, ayan, dito almost ilan ba to? Ayan, iyan ko lang to, no. Lagyan natin to ng kulay. Ayan, to. So kung titingnan natin to, inactive siya for almost 16 seconds. So ang criteria para mag open loop control ay 10 seconds lang kapag inactive yung oxygen sensor. So kung titingnan natin dito, ayan, naka-recover siya. Kung titingnan natin, naka-recover siya. Tapos eto, biglang tumaas nga ng ano, almost 500, oh. From 900 to 1,500, 500 RPM. Ayan, oh. So tingnan natin to.
59. So ito yung last opening ng throttle mo from 61 yung takbo ng vehicle. Bigla ka ngayon nag-close ng throttle, so nag-decelerate ang pababa, deceleration to 57, 55. So dito masasabi mo na nasa flat road ka, no, kasi bumabagal yung vehicle mo. Ayan, kaso nga lang naging inactive yung oxygen sensor mo. So ang possibility nito is baka yung oxygen sensor mo ay hindi niya na ma-distinguish kung yung lean condition. So yung lean condition kasi, ang indication kasi ito ng lean condition ang 0. So posibleng sobrang lean condition, so hindi niya na mabasa. Ayan, or baka yung problema na is yung ating oxygen sensor, no. Ayan, no. Tapos makikita mo dito, ito pala, tandaan ko lang to, na nag-open loop control yung ating ECU. So hindi niya ginagamit yung signal ng ating oxygen sensor, so naka 0 siya. Ayan, no. Tapos nung naging active na yung ating oxygen sensor, boom, ayan, pumalo siya ng 1,500 kahit na hindi ka nagbubukas ng ng throttle plate. Ayan, no. So eto guys, pababa yung daan. So tapak lang ako sa gas. Ayan. Then bitaw sa gas. Hindi ako naka-brake niyan. Bali pababa yung daan. So kung titingnan natin yung ating yung aking throttle, naka 0%. Ayan, so nag-slow down yung ating RPM engine. Ayan, pero tumataas siya, hindi ako naka-brake niyan. Hindi ako naka-brake. Then tapak ako sa brake. Tapak ako sa brake. Nakatapak lang sa brake. Nakatapak lang ako sa brake niya. Nakatapak ako sa brake. Ayan, so hindi ako nakatapak sa brake, so nag-flat yung ating oxygen sensor. Ayan, nag-flat yung ating oxygen sensor. So nag-open loop siya. Hindi ako nakatapak sa gas, hindi, ayan, brake lang. Yun, bigla siyang So ito, naka-stop kami, naka-park, hindi naka-aircon. So okay yung kanyang oxygen sensor. Ayan. So mamaya itatry ulit natin. Nasa highway tayo. I-check natin kung magpa-fluctuate or biglang sisipa yung ating engine RPM, at kung magpa-flat yung ating oxygen sensor. Ayan, so subukan ulit natin guys. Nasa highway tayo. So Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, nasa kwarta tayo. Kwarta, bitaw sa gas, bitaw sa gas, nakabitaw lang yan sa gas. Yun, so nag-flat na naman ulit yung ating oxygen sensor. Yan, so gas, kagas lang yan. So makikita nyo yung aking throttle ay naka taas, tapos directly proportional yung ating intake pressure. Kapag nag-open yung ating throttle plate, tataas din yung ating intake. So yan.
more than 60 kilometers. More than 60 kilometers. Sabay bitaw sa gas. Yan, nakabitaw yan sa gas. Ayun, nag-flat na naman yung ating oxygen sensor. Then tingnan natin kung sisipa yung ayun, sumipa yung ating engine RPM So gas lang natin.